Marshall Peak, Kabanata 3973. Dalawang latigo. Sa harap ng Governor's Mansion, hindi nagtagal ay nagtipon ang isang dagat ng mga tao, lahat ng mga mata ay nakatuon kay Yang Kai at Luo Hai. Humakbang ang Verdugo na may hawak na dragon tooth whip sa kanyang kamay, tumingin sa paligid, at sumigaw. Ang dalawang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa Star City, lumabag sa mga patakaran ng Star City. Iniutos ng gobernador na ang bawat isa sa kanila ay bigyan ng dragon tooth whip bilang babala sa iba. Ipagtatanggol na sana ni Yang Kai ang kanyang sarili nang makarinig siya ng isang bagzo ng hangin, na sinundan ng isang pagsabog ng nakakasakit ng pusong pananakit sa kanyang likod, na halos dahilan para mapatalon siya. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Pakiramdam niya ay nanginginig ang buong kaluluwa niya. Ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay napalitan ng isang dagandong. Kitang-kita niya na ng damapo ang latigo sa kanyang likuran, napunit ang damit sa kanyang likuran, napunit ang kanyang laman, at umagos ang dugo. Hindi niya alam kung saang uri ng espesyal na paraan ginawa ang dragon tooth whip na ito, ngunit kapag tumama ito sa isang tao, 10 beses nilang mararamdaman ang sakit. Kung hindi dahil sa malakas na paghahangad ni Yang Kai, ang hampas na ito ay magiging sanhi ng pagkahimatay niya sa mismong lugar. Mula sa kanyang debo, hindi mabilang na mga laban sa buhay at kamatayan ang kanyang nalabanan, at hindi mabilang na beses na nasugatan ng malubha, ngunit ni minsan ay hindi niya naramdaman ang hindi mabata na sakit. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig ng husto ang mga eyeballs sa mga saksakan nito, na nanlalabo ang kanyang paningin. Ang nag-aalalang boses ng Lady Boss ay narinig sa kanyang mga tainga. Tapos ka na ba? Bilisan mo at kalagan mo ako. Teka. Sandali lang. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at umungol. Kinakabahang nagtanong ang Lady Boss. Anong problema? May isa pang latigo, kukunin ko ito para sa kanya. Lumingon si Yang Kai at tumingin sa Verdugo. May kakaibang ekspresyon ang Verdugo nang marinig niya ito. Sigurado ka ba? Walang sino man ang nangahas na subukang muli ang dragon tooth whip pagkatapos itong matikman. Kung hindi man, ang ganitong uri ng paghahangad ay talagang kahanga-hanga. Hindi ito pinabayaan ng Lady Boss, nababaliw ka na ba? Pinusil ni Yang Kai ang isang pangit ng ngiti. Lady Boss, babae talaga si Miss Luo. Paano niya haharapin ang iba sa hinaharap kung siya ay latigo sa publiko? Ang kanyang damit ay punit-punit na, ang kanyang laman ay napunit. Kung ang latigo na ito ay nahulog sa katawan ni Luo Hai, hindi banggitin kung siya ay makatiis, ang kanyang katawan ay tiyak na malalantad. Kung ang isang babae ay nakatagpo ng ganoong bagay, talagang hindi na siya makakaharap muli sa iba. Ang Lady Boss ay parehong nagalit at naaliw. Nag-iisip ka pa rin tungkol sa iba sa oras na ito. Ipinakita ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at sinabi, kahit ano pa, lahat ng ito ay dahil sa akin. Kung hindi siya nagmamadaling nagpadala ng mensahe kay Luo Hai, hindi mangyayari ito. Pagkatapos noon, tumangala siya sa opisyal ng pagdidisiplina at sinabing, gawin mo ito. Ang disciplinary master ay sumulyap sa kanya nang walang pakialam at walang sinabi. Sa isang pitik ng kanyang latigo, sumipol ito sa hangin. Sa isang putok, ang buong katawan ni Yang Kai ay umayos at muli siyang tinamaan ng kanyang kaluluwa. Agad na nawawala sa kanyang likuran ang isang malaking kapirasong laman. Matapos itong pigilan ng mahabang panahon, isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ginamit ng Lady Boss ang kanyang mga daliri na parang kutsilyo at gumawa ng 2 hampas para makalas si Yang Kai. Kapag nakalaya na, hindi na makatayo si Yang Kai at bumagsak sa Lady Boss. Master Yang. Lumingon si Luo Hai para tingnan siya. Namumula ang maganda niyang mga mata at tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Sa kasamaang palad, nakatali rin siya at hindi makagalaw. Ako, ayos lang ako. Napabuntong hininga si Yang Kai sa sakit, ngunit kinagat niya ang kanyang mga ngipin at kumapit. Tumahimik ka. Pinandilatan ng Lady Boss. Habang nakayakap si Yang Kai, kumislap ang kanyang anyo habang dumiretso siya sa first in. Napakabilis ng takbo ng Lady Boss kaya nakahinga lang ito ng ilang beses para marating ang first in. Ang matandang bay at ang iba pa na nakatayo sa pintuan ay hindi malinaw na nakakita bago ang Lady Boss ay sumugod na parang ihip ng hangin. Nagkatinginan sila at bumilis ang tibok ng puso nila. Nagmamadali silang sumunod. Sa boudoir, ibinaba ng Lady Boss si Yang Kai at pinahiga ito sa kama. Inabot niya at pinunit ang damit niya. Pagkatapos, kinurot niya ang bibig ni Yang Kai at binato ito ng tableta. Utos niya, lunukan mo ito. Sumipsap si Yang Kai ng malamig na hangin habang nilunok niya ang tableta sa kanyang tiyan. Sa sumunod na sandali, isang maliit na kamay ang dumampi sa kanyang likod. Hindi niya alam kung ano ang inilalapat nito sa kanyang likod. Ito ay malamig at nakakapreskong, at agad na nabawasan ang sakit. Napuno ng mahinang bango ang kanyang ilong.
Napagtanto ni Yang Kai na siya ay nasa boudoir ng Lady Boss. Agad siyang nakaramdam ng hiya. Lady Boss, pasensya na sa abala. Walang sinabi ang Lady Boss. Nakatuon lang siya sa paglalagay ng ointment sa likod ni Yang Kai. Sunod-sunod na yabag ang tumunog. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan. Nakita niya si Old Bai, ang kusinero, at ang accountant na nagsisiksikan. Tumayo sila sa tabi ng kama at tumingin sa kanya. Nag-aalalang tanong ng Old Bai. Ayos ka lang. Napangiti si Yang Kai. Ayos lang ako. Pinilit ni Chef ang kanyang dila. 2 latigo yan. Napakabisyo talaga. Antong hininga ang accountant at sinabing. Bakit ka nakipag-away sa isang tao sa Star City na ito? Ang Star City sa ilalim ng jurisdiction ng Great War Heavens ay ang pinakamahigpit. Walang nang ahas na gumawa ng gulo sa kanilang teritoryo. Malamig na ngumuso ang Lady Boss. Hindi ba dahil sa selos? Kayong mga lalaki. Haha, pare-pareho lang kayo. Selos. Nagulat si Old Bai. Sinabi ni Yang Kai na may masamang ekspresyon. Huwag makinig sa kalokohan ng Lady Boss. Hindi naman ganoon. Ito ay isang taong nang-aapi sa mahihina at naghahanap ng gulo. Kalokohan lang ang sinasabi ko. Ngumisi ang Lady Boss. Kumuha ka pa ng Dragon Tooth Whip para sa iba. Ang lakas ng loob mong sabihing hindi ito selos. Sa tingin ko ang iyong kaluluwa ay kinuha ng maliit na vixen na iyon. Habang sinasabi niya ito, hinampis niya ang likod ni Yang Kai. Biglang namutla ang mukha ni Yang Kai. Halos mawalan siya ng kaluluwa sa sampal. Si Old Bai at ang iba ay nakatingin sa gilid at nilunok ang kanilang laway. Sandaling natahimik ang silid. Maya-maya, tumayo ang Lady Boss at sinabing. Magpahinga ka ng mabuti sa mga susunod na araw. Huwag kang gagalaw. Mababaw lang ang sugat. Magiging maayos din pagkatapos ng ilang araw. Salamat, Lady Boss. Nagpasalamat si Yang Kai sa kanya. Saglit siyang nag-alinlangan at sinabing. Pero Lady Boss, ito ang kwarto mo. Kung dito ako magpapahinga, saan ka pupunta? Magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Hindi nang ahas si Yang Kai na magsabi ng kahit ano. Si Old Bai at ang iba pa ay pinalayas ng Lady Boss. Manatili ka rito. Babalik ako agad. Sabi ng Lady Boss at tumalikod na para umalis. Maya-maya, bumukas ang pinto at may mga yabag ng paa. Hindi ito tunog ng boses ng Lady Boss. Tumingin sa gilid si Yang Kai at biglang nagsalita ng may pagtataka. Miss Luo, si Luo Hai iyon. Sa pangalawang pag-iisip, dapat ang Lady Boss ang nagdala sa kanya dito. Kung hindi, paano makapasok si Luo Hai sa panloob na bakuran ng unang tindahan? Namumula ang mga mata ni Luo Hai at may mga luha sa kanyang mukha. Obviously, umiyak siya. Lumapit siya sa kama at sinabi sa nanginginig na boses. Master Yang, kumusta ka na? Ngumisi si Yang Kai. Mababaw lang na sugat. Huwag kang mag-alala. Nilagyan ako ng gamot ng Lady Boss. Ilang araw na lang magiging maayos na ako. Nangilid ang luha sa mga mata ni Luo Hai. Kung hindi dahil sa akin sa pagkakataong ito, hindi na kailangang pagdusahan ni Master ang parusang ito. Dati, si Master ay kumuha din ng latigo para sa ginang na ito. Talagang hindi kayang suklian ng babaeng ito ang kabaitang ito. Kinawayan ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, maliit na bagay lang. Hindi ko kayang panoorin ka lang na binubugbog sa publiko. At saka, hindi mo kasalanan o sa akin ang usapin ngayon. Si Mr. Hai naman ang lumayo. Hindi niya masasabi ang tama sa mali. Tatandaan natin ito at turuan natin sila ng leksyon balang araw. Nang makitang puno pa rin siya ng pagsisisi sa sarili at pagkakasala, iniba ni Yang Kai ang paksa. O tama, paano ka napunta rito? Pinapante ka ba ng Lady Boss? Tumango si Luo Hai. Sinabi ni Madam Lan na kumuha si Master ng latigo para sa akin at pinakiusapan akong alagaan si Master. Huminto siya saglit at sinabing, o tama, pumayag din si Madam Lan na sumali ako sa First In. Mula ngayon, member na rin ako ng First In. Napangiti si Yang Kai. Iyan ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Hindi mo na kailangang tumakbo pa gaya ng dati. Naisip niya sa kanyang sarili. Ang Lady Boss ay may matalas na dila ngunit malambot na puso. Kanina pa niya ako tinatawag na Vixen, pero ngayon dinala na niya ako sa First In. Sinabi ni Luo Hai. Sinabi ni Madam Lan na hinanap ako ni Master sa pagkakataong ito para hilingin sa akin na sumali sa First In. Ang kabaitan ni Master sa akin ay kasing laki ng karagatan. Sa hinaharap, kung may anumang kahilingan si Master, pupunta ako sa pamamagitan ng apoy at tubig ng walang pag-aalinlangan. Masyado kang seryoso. Tumawa si Yang Kai. Marami ka nang naitulong sa akin noon. Tawagan natin itong kabayaran. Dahan daw ang umiling si Luo Hai. Ito ay hindi patas. Talagang hindi ito patas. Tinulungan niya si Yang Kai na manguna dahil lamang sa relasyon nila ni Gukong.
Ang pagtulong kay Yang Kai na maipasa ang insidente sa Fangyun Auction House ay isang maliit na bagay lamang. Gayunpaman, ibinigay sa kanya ni Yang Kai ang Pill of Great Dao, na nagbigay daan sa kanya na paikliin ang Seal of Dao. Sa pagkakataong ito, kinuha pa niya ang Dragon Tooth Whip para sa kanya at inirekomenda siyang sumali sa The First In, kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang magiging kabuhayan. Lahat ng mga bagay na ito, alin sa kanila ang hindi magandang pabor. Para sa isang tulad niya na naninirahan sa ilalim ng panlipunang hagdan, ang mga aksyon ni Yang Kai ay katumbas ng biyaya ng muling pagsilang. Habang nag-uusap ang dalawa, nakaupo ang Lady Boss sa isang upuan sa lobby ng First In na walang pakialam. Ang First In ay hindi bukas para sa negosyo ngayon, kaya walang laman ang lobby. Tanging ang accountant at chef lang ang nakatayo sa tabi ng Lady Boss. Hindi nagtagal, sumugod si Lao Bai mula sa labas. Tumangala ang Lady Boss at walang pakialam na sinabi. Nalaman mo ba? Sinabi ni Lao Bai. Oo, ito ay anak ng isang elder ng Thoughtless Heaven. Kumunat ang noo niya at sinabing. Lady Boss, natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi isang maliit na problema. Hindi maliit ang background ng kabilang partido. Malamig na umungol ang Lady Boss. Sino ang nagmamalasakit sa kanyang background? Ang sino mang maglakas loob na hawakan ang aking mga tao ay kailangang magbayad ng halaga. Dahan-dahan siyang tumayo at walang pakialam na sinabi. Matagal ka nang nagsisinungaling. Sa tingin mo ba hindi ako mangangahas na pumatay ng sinuman? Nagkatinginan si Lao Bai, ang chef, at ang iba pa. Parang may naalala sila at hindi maiwasang kiligin. Bantayan mo yang mga yan. Kung aalis sila sa Star City, sabihin mo agad. Ibinuka ni Lao Bai ang kanyang bibig na parang gusto niya itong hikayatin, ngunit sumuko siya sa huli. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at sinabing, oo. Alam niyang magkakaproblema ang mga lalaking iyon. Ang Lady Boss ay hindi gaanong galit sa loob ng maraming taon. Mukhang hindi madaling maaayos ang usaping ito. Sa mga susunod na araw, nagpapagaling si Yang Kai mula sa kanyang mga pinsala. Paminsan-minsan ay sumusulpot ang Lady Boss, ngunit sa tuwing magpapakita siya, sinasaway niya si Luo Hai. Parang napakasama ng impresyon niya sa kanya. Si Luo Hai ay may masunurin na personalidad. Sa tuwing napapagalitan siya, hindi siya masyadong nagsasalita. Patuloy lang niyang inaamin ang kanyang mga pagkakamali, kaya hindi na ilabas ng Lady Boss ang kanyang galit. Napatingin si Yang Kai sa gilid ng may takot. Hindi niya alam kung anong meron sa babaeng ito. Patuloy siyang nanggugulo para kay Luo Hai nitong mga nakaraang araw. Matapos magpagaling ng ilang araw, halos gumaling ang kanyang mga sugat. Hindi siya nakahigalang palagi sa kama, kaya pumunta siya sa lobby para tumulong. Marshall Peak, Kabanata 3974. Magandang balita. Sa mahabang panahon na abala ang sarili, hindi pa rin niya nakikita ang Lady Boss. Kahit si Lao Bai ay wala doon. Hindi maiwasan ni Yang Kai na ma-curious. Tumakbo siya sa counter at tinanong ang cashier. Nasaan ang Lady Boss at Lao Bai? Inangat ng cashier ang ulo at sinulyapan siya, kumikislap ang mga mata. Lumabas sila para sa ilang negosyo. Tumanggo si Yang Kai at hindi na nagtanong pa. Kasabay nito, sa ikalawang palapag ng isang tea house sa tapat ng isang inn sa Star City, nakaupo sa tabi ng bintana si Lao Bai. May isang kaldero ng tsaa at ilang plato ng prutas sa mesa. Umiinom siya ng tsaa at kumakain ng prutas habang nakatitig sa inn sa tapat. Ilang araw na siyang nandito. Kung tutusin, ito ay utos ng Lady Boss, kaya hindi siya naglakas loob na pabayaan ito. Sa isang tiyak na sandali, 3 tao ang biglang lumabas ng inn. Ang isa ay binata, ang isa ay nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang isa ay isang matandang lalaki. Nang mga sandaling iyon, nangunguna sa daan ang matanda habang ay nalalayan naman ng medyo may edad na ang binata. Namumutla ang mukha ng binata na parabang nasugatan ito ng husto. May mga bahagyang bakas ng dugo sa kanyang likod, at hindi lang ang binata. Magkapareho ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matanda. Pagkatapos ng tingin sa paligid, silang tatlo ay pumailang lang sa langit at sumugod patungo sa Void Fairy. Napatingin si Lao Bai sa direksyon na kanilang nilisan, puno ng pagpupumiglas ang kanyang mukha. Makalipas ang mahabang panahon, bumantong hininga siya at naglabas ng communication bead. Lumakas ang kanyang divine sense habang nagpapadala siya ng mensahe. Kasabay nito, sa isang lugar sa kawalan sa labas ng Spirit State, kung saan matatagpuan ang Star City, isang magandang babae ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Puno ng lamig ang mga magagandang mata niya at tila kayang i-freeze kahit ang kawalan. Sino pa kaya ang babaeng ito kundi ang Lady Boss ng First In? Mabagal na lumipas ang oras, at wala pang oras na aabutin para uminom ng isang tasa ng tsaa, isang malaking barko ang lumitaw sa larangan ng pangitain ng Lady Boss, at ang direksyon na tinatahak nito ay eksakto kung saan siya nakatayo.
Nang makita ito, naikuyom ng Lady Boss ang kanyang mga kamao, at umalangaw-ngaw ang isang pagsabog ng mga kaluskos. Nang malapit na ang barko, biglang sumuntok ang Lady Boss. Ang liwanag ng suntok na ito ay hindi maipaliwanag, at ang buong mundo ay tila natabunan. Kahit na mula sa 10,000 talampakan ang layo, isang tunog ng crack ang maririnig mula sa katawan ng barko bago ito sumabog sa mga piraso. Mula sa basag na barko, 3 figure ang sumugod palabas, natatakpan ng alikabok, at isang matandang boses ang sumigaw. Sino ito? Nang makita nila kung sino ang nagpasabog sa kanilang barko, nagsikip ang mga mag-aaral ng nasa katanghaliang gulang at ng matanda. Sa kabaligtaran, ito ay ang binata na tila hindi inisip ang sitwasyon at sumigaw. Napakasakit ng young master na ito. Ano ang nangyayari sa inyong 2 piraso ng basura? Nakatanggap si Yang Kai ng 2 dragon tooth whip sa harap ng governor's mansion, ngunit bilang mga pasimuno, natural na mas mabigat ang parusang natanggap nila, tig-5 latigo. Hindi sapat ang lakas ni Young Master Hai, kaya 1 latigo lang ang natanggap niya, ang natitirang 4 na latigo ay kinuha ng kanyang 2 attendant. Gayunpaman, ang 1 latigo ay kinuha ang kalahati ng kanyang buhay. Sa nakalipas na ilang araw, nagtatago si Young Master Hai sa inn para gamutin ang kanyang mga sugat, umiinom ng maraming pildores. Matapos halos hindi mapanatili ang kanyang buhay, hindi na siya nang ahas na manatili pa sa Star Market at nagmamadaling umalis. Ngunit sinong mag-aakala na sa sandaling umalis siya sa Star Market, ang kanyang flight-type artifact ay sesabog, na magdulot sa kanya ng matinding sakit. Matapos magmura ng malakas, natuklasan niyang takot na nakatingin sa harapan ang 2 niyang katulong. Sinundan ni Young Master Hai ang kanilang mga tingin at nagliwanag ang kanyang mga mata. Saang pamilya kabilang ang batang ito? Napakaganda niya. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang mga mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matanda ay parehong namutla habang nagmumura sa kanilang mga puso. Ikaw baboy, natatakot akong mamatay kami ng dahil sa iyo. Bagamat hindi nila alam kung sino itong walang katulad na kagandahang nasa harapan nila, kasing lalim ng dagat ang kanyang aura at hindi ito may kukumpara sa kanilang dalawa. Ito ay tiyak na isang mid-grade heaven opening realm, marahil mas mataas pa. Paanong ang gayong Panginoon ay mapahiya ng basta-basta? Gayunpaman, hindi alam ni Young Master Hai kung ano ang mabuti para sa kanya, at habang tinitignan niya ang babaeng ito, parang mas nalulugod siya sa kanyang paningin. Maging ang mga sugat niya sa likod ay hindi na kasing sakit ng dati. Nakangiti ng malawak, sinabi niya. Bilisan mo, kunin mo siya para sa akin, gusto ng Young Master na ito na tretuhin siya ng mabuti. Nagdilim ang mukha ng nasa katanghaliang gulang habang sumisigaw sa mahinang boses. Young Master, mag-ingat sa iyong mga salita. Kumikislap ang katawan ng matanda habang nakatayo sa harap ng kanyang Young Master, kinulong ang kanyang mga kamay at nagsasabing. Binabati ng matandang ito ang Master, maaari ko bang tanungin kung bakit hinaharangan ng Master na ito ang aming daan at bakit mo sinira ang aming artifact sa paglipad? Matamis na ngumiti ang Lady Boss. Noong pinapahirapan mo ang aking utusan, hindi mo ba tinanong kung sino ang nasa likod niya? Ang iyong lingkod. Kumunot ang noo ng matanda, saka biglang may naalala at gulat na sinabi. First in, Madam Lan. Malamig na bam-antong hininga ang Lady Boss. Matanda, hindi ka naman masyadong tanga. Hindi napigilan ng matanda na malunok ang laway, puno ng pait ang bibig. Pagtingin niya sa paligid, nalaman niyang ito ang kalaliman ng kawalan, kung saan hindi siya makaasenso o makaatres. Dahil nakaharang dito, paano magkakaroon ng masarap na makakain? Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo habang ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at sinabing. Kaya po Madam Lan, bulag ang mata nitong matandang ito, patawarin mo sana ako. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Nagmula kami sa Thoughtless Heaven, ang aking Young Master ay apo ni Elder Thoughtless Heaven Ocean. Walang pakialam na sinabi ng Lady Boss. Alam ko, alam mo, baka sa mukha ng matanda ang takot. Dahil alam niya, naglakas loob pa rin siyang hamarang sa kanilang daan dito, at sinira pa ang kanilang artifact sa paglipad. Baliw ba ang babaeng ito? Ang reyna na ito ay naghihintay sa iyo dito. Malamig na ngumuso ang Lady Boss at itinaas ang kanyang payat na kamay ng jade. Ang kanyang palad ay puti at malinaw na kristal, walang kapintasan tulad ng puting jade, ngunit nang ito ay itinaas, ito ay nagbigay sa matanda ng matinding krisis, na para bang ang buong mundo ay malapit ng gumuho. Ibalik ang Young Master sa Star City. Bulalas ng Lady Boss. Nang marinig ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo at mabilis na tumakas kasama si Young Master Hai. Sa tingin mo makakatakas ka? Bam-antong hininga ang Lady Boss.
Ang mga katulong ng aking first in, maliban sa reyna na ito, ay lalaban hanggang kamatayan sa sinumang maglakas loob na saktan o pag-alitan ako. Nang matapos siyang magsalita, ibinaba niya ang kanyang palad, nabaligtad ang universo at nabasag ang kawalan. Nang bawiin ng Lady Boss ang kanyang palad, tahimik ang buong kawalan. Matanda man, nasa katanghaliang gulang, o young Master High, wala na silang lahat. Ang pagpatay sa 3 tao gamit ang isang palad, at lahat sila ay mula sa Thoughtless Heaven, ang Lady Boss ay kumilos na parang walang nangyari. Sa isang kisap mata ng kanyang manggas, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na lugar sa kawalan at malamig na sinabi. Magandang palabas ba ito? Sa kawalan, isang alon ang kumalat, at isang general na nakasuot ng gintong baluti ay malayang lumitaw, na nakasuot ng cherry blossom helmet at mahabang espada sa kanyang baywang. Kung naririto si Yang Kai, tiyak na makikilala niya itong Golden Armored General bilang ang nagbabantay sa Void Fairy. Isa siyang 5th Stage Heaven Opening Realm Cultivator at mahina lang ng bahagya kaysa kay Gobernador Yetiel Xiong, na namamahala sa Star City. Bahagyang kumunot ang noo ng general na nakasuot ng Golden Armor. Bakit ka mag-abala? Mabuti kung turuan mo sila ng leksyon, ngunit walang maidudulot na mabuti sa iyo ang pagpatay sa kanila. Pinandilatan siya ng Lady Boss. Paano kung patayin ko sila? Hindi ko lang sila papatayin ko rin si Ye Chan Sayong ngayon din. Natahimik ang general na nakasuot ng Golden Armor. Trabaho lang. Bagamat binantayan niya ang Void Fairy, hindi ibig sabihin na wala siyang alam tungkol sa nangyari sa Star City. Higit pa rito, ang Lady Boss ay umalis sa Void Fairy na may layuning mamamatay tao 2 araw na ang nakakaraan, kaya madali niyang malaman ang mga pasikot-sikot ng bagay na iyon. Yan ang trabahador ng first in ko. Ngumuso ang Lady Boss. Paulit-ulit ang general sa Golden Armor na tumango. Oo, siya ang manggagawa ng first in mo. Mas mahalaga ang manggagawa ng first in mo kaysa sa trabahador ng ibang tao. Antong hinga siya. Kung tutusin, ito ay Thoughtless Heaven. Sa madaling salita, mainam na turuan lang sila ng leksyon, ngunit bakit kailangan niya silang patayin ng direkta? Magpadala ng mensahe kay High Pingle ngayon din, tingnan natin kung maglakas loob siyang hanapin ako para sa paghihiganti. Ang general na nakasuot ng Golden Armor ay tumitig ng malalim sa Lady Boss at antong hininga. Pagkatapos ng 1,200 taon na hindi natutulog, manggugulo ka ba muli? Baka hindi ka na maswerte sa pagkakataong ito. Sinulyapan siya ng Lady Boss, pinitik ang kanyang manggas, at sinabing, hindi ako sisalakay hanggat hindi ako inaatake. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo siya patungo sa Void Fairy. Tinitigan siya ng general na nakasuot ng Golden Armor sa likod at dahan-daang umiling. Ang gayong babae ay higit na katangi-tangi kaysa sa maraming lalaki, at hindi niya alam kung magkakaroon siya ng magandang wakas. Ang pagbabalik ng Lady Boss ay hindi nagdulot ng labis na kaguluhan. Hindi man lang alam ni Yang Kai kung kailan bumalik siya. Nalaman lang niya na isang araw, bigla siyang sumulpat sa lobby at magiliw na binati ang mga customer sa shop. Lumipas ang mga araw, at walang nangyari. Ginugol ni Yang Kai ang lahat ng oras niya sa pagtulong sa shop at pagpino sa Territory Shuttle. Mula sa paminsan-minsan, nagtatanong siya tungkol sa World Tree at sa Earth Element Heaven Opening Materials, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Ilang beses na rin siyang nakapunta sa Fendian Auction House. Bagamat gumawa ng eksena ang Lady Boss sa auction house dahil sa kanya at kay White, kasama niya ang 7 Faces, kaya ligtas siyang makapasok sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang hitsura. Wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa World Tree sa auction house. May mga materyales sa Earth Element, ngunit lahat sila ay nasa ibaba ng 5th grade, kaya wala silang saysay sa kanya. Kung ito man ay ang Wood Element Energy ng Immortal Tree o ang Golden Crow Primordial Flames Fire Element Energy, lahat sila ay pinakamataas na kapangyarihan. Hindi gustong sayangin ni Yang Kai ang napakagandang pundasyon, kaya pinili niyang i-condense ang Earth Element Energy na may mataas na pangangailangan. Ito ay dapat na hindi bababa sa 7th grade, o ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging limitado. Gayunpaman, ang mga dekalidad na materyales sa Earth Element ay hindi napakadaling mahanap. Ang Golden Crow Primordial Flame noong nakaraan ay nagkataon lamang, at hindi makatutuhan ang asahan muli ang gayong pagkakataon. Dahil dito, medyo nabalisa si Yang Kai. Kung hindi siya magtagumpay, kailangan niyang hatiin ang langit. Sa labas ng universo na ito, napakahina pa rin niya. Noong nakaraang pagkakataon, nangguluhin siya ng 2 3rd grade Heaven Opening Expert sa panig ni Young Master High, hindi niya napigilan. Gusto niyang tanungin ang Lady Boss, ngunit nahihiya siya. Bukod dito, kung talagang nagtanong siya, tiyak na ilantad niya ang ilang mga sikreto.
Kahit na napakabuti ng Lady Boss sa kanya, ang kanilang relasyon ay hindi sa lawak ng pagbabahagi ng mga lihim. Hindi maiwasan ni Yang Kai na sumakit ang ulo. Sa araw na ito, biglang narinig ni Yang Kai, na abala sa lobby, ang tawag ng Lady Boss. Binati niya si Luo Hai at hiniling na bantayan siya, pagkatapos ay dumiretso sa panloob na patio. Pagkatapos kumatok at pumasok, nagulat si Yang Kai nang makitang naroon din si White. Sa sandaling ito, si White ay may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagniningning ang kanyang mga mata, at nakakuyom ang kanyang mga kamao. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at binati ang Lady Boss, pagkatapos ay lumingon kay White. Ang iyong mukha ay kumikinang, at ang iyong glabela ay kumikinang. May magandang balita ba? Tumawa si Senior White. Mayroon talagang isang masayang okasyon, isang napakasayang okasyon. Napakurap si Yang Kai at nalilitong nagtanong. Anong magandang balita? Marshall Peak, Kabanata 3975. Yang Silang Ground. Napangiti si Lao Bai nang may pagmamalaki. Pupunta ako sa Heaven Opening Realm. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Talaga. Ito ay isang masayang okasyon para sa sinumang walang pagod na humabol sa martial daw. Sa labas ng universo, ang Heaven Opening Realm ay isang linyang naghahati. Sa itaas ng Heaven Opening Realm at sa ilalim ng Heaven Opening Realm ay ganap na magkaibang mga pag-iral. Matapos ituloy ang martial daw sa buong buhay ng isang tao, nakapasok na siya sa Heaven Opening Realm, ang Dragonfish Transformation Realm. Bigla niyang naalala na nakita niyang lumaban si Lao Bai sa Fendian Auction House. Ang kapangyarihan ng 5 elemento ay nananatili sa kanyang katawan, at halatang kalahating hakbang na siya patungo sa Heaven Opening Realm. Ngayon tila si Lao Bai ay isang hakbang na lang mula sa Heaven Opening Realm. Malamang na nakakondense na siya ng 6 na uri ng kapangyarihan, at kulang na lang ang huling isa upang maabot ang pagiging perpekto. Binabati kita. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at binati siya. Tunay siyang masaya para kay Lao Bai, at medyo naiingit din. Ang Lao Bai ay maaaring ituring na nakamit ang tagumpay at katanyagan. Hindi niya alam kung kailan siya makakarating sa Heaven Opening Realm. Si Lao Bai ay tumawa ng malakas at nabuhayan ng loob. Hinampos niya si Yang Kai sa balikat. Tingnan natin kung maglakas loob pa rin ang Yunzen Hua na iyon na pahirapan tayo kapag lalabas tayo sa hinaharap. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Anong grade ang gusto mong masira? Mula sa kahulugan ng kanyang mga salita, hindi niya sineseryoso si Yunzen Hua. Si Yunzen Hua ay nasa 4th grade Heaven Opening Realm. Si Lao Bai ay may kumpiyansa na sabihin ito, kaya malinaw na ito ay nasa itaas ng 4th grade. Inilabas ni Lao Bai ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang kamay. 5th grade. Naiintindihan ni Yang Kai. Ngumuso ang Lady Boss. Wala ka pang asa larawan, at sobrang kumpiyansa mo na. Hindi ka ba natatakot na baka hindi mo natapusin pagdating ng panahon? Agad na sinabi ni Lao Bai na may mapait na mukha. Lady Boss, huwag kang magsabi ng mga hindi magandang salita. Patuloy kong itinatayo ang aking pundasyon sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Seryosong sinabi ng Lady Boss. Sa landas ng martial daw, ang anumang kawalang ingat ay maaaring humantong sa kabiguan. Kung tatapusin mo ang ganitong mentalidad, dapat kang maghintay ng 100 taon. Naging solemn na ang ekspresyon ni Lao Bai, at yumuko siya. Tama ka, Lady Boss. Tatandaan ko ito. Pagdating ng panahon, gagawin ko ang lahat at ipaubaya ang lahat sa tadhana. Ang Lady Boss ay tumingin ng malalim sa kanya, at ang kanyang tono ay naging mas malumanay. Ikaw ay tinuruan ko. Bawat hakbang ng iyong pundasyon ay napakatibay. Pagdating ng panahon, basta't kaya mo pang pakalmayan ang iyong isipan, hindi dapat malaking problema ang masira. Oo, magalang na sagot ni White. Pumunta ka at handa. Aalis tayo sa loob ng 3 araw. Kinawian ng Lady Boss ang kanyang kamay. Sumagot si Senior White bago siya yumuko at umalis. Pagtingin sa kanyang likuran, puno ng inggit ang mukha ni Yang Kai. Bigla niyang narinig ang Lady Boss na nagsabi. Dapat maghanda ka na rin. Sabay tayong aalis sa loob ng 3 araw. Ako. Natigilan si Yang Kai, ngunit pagkatapos ay naunawaan niya ang intensyon ng Lady Boss. Ang eksena ng isang cultivator na pumasok sa Heaven Opening Realm ay napakabihira, at bihira itong makita ng mga ordinaryong tao. Gusto siyang kunin ng Lady Boss para mag-obserba. Kung maranasan niya ang ganitong karanasan, kung gayon kapag nakapasok siya sa Heaven Opening Realm sa hinaharap, tiyak na doble ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sa sobrang tuwa ay napangiti siya. Salamat, Lady Boss. Hindi ko makakalimutan ang dakilang kabaitan ni Lady Boss. Siguradong gagantihan kita sa hinaharap. Matamis ang dila, mawala ka. Ngumuso ang Lady Boss at iwinagayway ang kanyang manggas, winalis si Yang Kai palabas ng pinto.
Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Kinaumagahan, sa labas ng First Inn, inutusan ng Lady Boss ang accountant, ang kusinero, at ang iba pa na alagaan ng inn. Pagkatapos ay inakay niya sina Yang Kai at Senior White sa kalangitan. Matapos dumaan sa Void Ferry, ipinatawag niya ang barko at dumiretso sa isang tiyak na lugar sa Void. Kung ikukumpara sa kanyang pananabik 3 araw na ang nakakaraan, ang estado ng pag-iisip ni Senior White ay halatang kumalma sa sandaling ito, at siya ay mas walang pakialam kaysa dati. Ang Lady Boss ay nakatayo sa kubyerta at nakasandal sa gilid ng barko, nakatingin sa napakagandang tanawin sa Void. Si Yang Kai at Senior White ay nakatayo sa likuran niya, at silang tatlo ay sabay na sumulong. Matapos lumipad ng mahigit kalahating araw, hindi pa rin nagpakita ng anumang senyales ng paghinto ang barko. Hindi naiwasang magtanong ni Yang Kai, "Lady Boss, saan tayo pupunta?" Ang magandang buhok ng Lady Boss ay lumipad sa hangin, at sinabi niya nang hindi ibinaling ang kanyang ulo. "Hahanapin natin ang huling piraso ng Heaven Opening Material." Natigilan si Yang Kai. "Hindi mo pa nakukuha ang huling piraso ng Heaven Opening Material." Nang makita niya kung gaano kasabik si Senior White kanina, naisip niyang natipon na ang mga materyales. Kaya pala kailangan pa nilang hanapin ito. Sinabi ni Senior White, "Napakabihira ng Yang Chi sa 5th grade. Sa sandaling lumitaw ito, mababaliw dito ang hindi mabilang na mga tao." Ito rin ay dahil alam ng ating First Inn na ang isang 5th grade Yang Chi ay lumitaw sa teritoryo ng Golden Rainbow Sect. Kung hindi, bakit kailangan nating pumunta ng napakalayo? Naiintindihan ni Yang Kai. Noong una ay naisip niya na malayo ang kanilang paglipad para maghanap ng lugar kung saan walang tao sa paligid para makapag-focus si Senior White sa kanyang tagumpay. Kaya may isa pang dahilan. Bukod dito, batay sa mga salita ni Senior White, si Senior White ay dapat nakulang sa enerhiya ni Yang. Hindi niya maiwasang sumimangot. Kung ganoon, hindi na ba magkakaroon ng away? Ngumisi si Senior White. Napakatago ng lugar na iyon, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na hanapin ito. Hindi ito dapat matuklasan ng iba. Kailangan lang natin itong i-absorb sa pagkakataong ito. Tumanggo si Yang Kai. Biglang nagtanong ang Lady Boss. "Anong antas ng Heaven Opening Realm ang gusto mong makamit?" Casual na sinabi ni Yang Kai. "Siyempre, mas mataas ang mas mabuti." Sinabi ng Lady Boss alam ng lahat na mas mataas ang mas mahusay, ngunit may limitasyon sa lakas ng isang tao, at lahat ay may iba't ibang limitasyon. Kung mas mataas ang kalidad ng enerhiya na hinihigop, mas mataas ang antas ng Heaven Opening Realm sa hinaharap. Lahat ay dapat gawin ayon sa kakayahan ng isang tao. Kukunin ko na panatilihin sa isip. Sinulyapan ni Senior White si Yang Kai at sinabing, "Kung saan, anong antas ng Heaven Opening Material ang naabsorb mo, at anong uri ng enerhiya ang nakondensed mo ngayon?" Hindi mapigilan ni Yang Kai na hindi makapagsalita. Kung ilang buwan lang ang nakalipas ay sinagot na lang niya ito pero ngayon, ayaw niya talagang magsinungaling sa Lady Boss at sa iba pa. Gayunpaman, hindi madaling sabihin ito. Kung sinabi niya sa kanila na nag-condensed siya ng 8th o kahit na 9th grade Heaven Opening Material, malamang na hindi sila maniniwala sa kanya. Nang makita ang kanyang katahimikan, dahan-dahang lumingon ang Lady Boss upang tumingin sa kanya at nakangiting sinabi, "Kung ayaw mong sabihin, huwag mong sabihin. Sino ang walang sikreto? Salamat sa iyong pag-unawa, Lady Boss." Tiningnan siya ni Lao Bai na may kakaibang ekspresyon saglit, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, "Kung maaari, iminumungkahi kong sabihin mo sa may-ari. Sa tulong niya, hindi ka mahihirapang maabot ang 5th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lamang ako, kundi pati na rin ang kusinero at ang accountant ay aabot sa 5th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Tanging sa pag-abot sa 5th grade maaari kang magkaroon ng pagkakataon na maabot ang High grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos maabot ng cultivator ang antas ng Heaven Opening Realm, hindi ito ganap na naayos. Pagkatapos uminom ng Heaven Opening Pill, may pagkakataon pa na itaas ang antas ng isa o pang 2 antas. Iyon ang dahilan kung bakit ito nasabi ni Senior White. "Alam ko," ngumiti si Yang Kai. Nang makitang ayaw niyang magpahayag ng kahit ano, hindi siya pinilit ni Senior White. Nagdahilan siya sa Lady Boss at bumalik sa cabin para magayos ang kanyang estado ng pag-iisip. Binilisan nila ang daan, panapanahong iniiwan ang barko at pinapagana ang Universe Escape Technique, gamit ang Heavenly Palace bilang transit. Makalipas ang 10 araw ay nakarating silang tatlo sa teritoryo ng Golden Rainbow. Nagkaroon ng Golden Rainbow State sa teritoryo ng Golden Rainbow. Bagamat pinangalanan ito sa Spirit State, isa itong tunay na puwersa ng 2nd grade na may ilang middle grade Heaven Opening Realm na namamahala. Ang pangalan ng teritoryo ng Golden Rainbow ay nagmula dito. Pagdating nila sa teritoryo ng Golden Rainbow,
ang Lady Boss ay naglabas ng isang bagay na parang compass at tinitingnan ito paminsan-minsan. Pagkatapos, nagpalit siya ng direksyon. Ang malakampus na bagay ay halatang gumagabay sa lokasyon ng Yang Fiend. Pagkatapos ng isa pang 3 araw, isang ulap ng puting ambon ang biglang lumitaw sa kawalan. Ang ambon ay ethereal at malabo. Kung ang isa ay hindi tumingin ng mabuti, ito ay malamang na hindi mapapansin. Nang makita ang ambon, naging seryoso ang ekspresyon ng Lady Boss at sumigaw siya. Nandito na tayo. Agad na itinaas ni Senior White ang kanyang mga mata at tumingin sa direksyong iyon. Pinipigilan man niya ang sarili ay hindi niya mapigilan ang pananabik sa kanyang puso. Higit 100 taon na niyang hinihintay ang sandaling ito. Kung ikukumpara sa enerhiya ng 5 elemento, mas bihira sina Yang Fiend at Yin Fiend. Ang halaga ng anumang Yang Fiend o Yin Fiend ay halos ilang beses na mas mataas kaysa sa enerhiya ng 5 elemento ng parehong kalidad. Bukod dito, ito ay hindi mabibili ng si. Ang First In ay maaaring ituring na isang pambihirang puwersa, ngunit hindi pa rin ito nakahanap ng angkop na Yang Fiend para sa Senior White pagkatapos ng maraming taon, kaya kitang-kita kung gaano kabihirang si Yin Fiend. Kung hindi lang ito nagkataon sa pagkakataong ito, malamang na maghintay pa siya ng mas matagal. Bumilis ang barko na parang kidlat, at mabilis silang nakarating bago ang puting ambon. Pagdating nila dito, napansin ni Yang Kai na hindi ito ambon, at hindi niya alam kung ano iyon. Nang tingnan niya ito ng malapitan, parang bola ito ng bulak, ngunit malinaw na naglalabas ito ng aura ng spatial fluctuations. Biglang naunawaan si Yang Kai. Nakakagulat, ang bagay na ito na parang ambon at bulak ay ang pasukan sa isang secret realm, at ang tunay na Yang Fiend ay wala sa labas. Hindi nakakagulat na sinabi ni Senior White na ang lugar na ito ay sobrang tago at hindi ito mahanap ng mga ordinaryong tao. Kanina, iniisip niya na kung talagang ipinanganak si Yang Fiend sa 5th grade, paanong hindi ito matutuklasan ng iba. Kung tutusin, sapat na ang ganoong mahalagang kayamanan para ipaglaban ito ng maraming tao hanggang kamatayan. Ngayon, parang nagkamali siya. Nakatayo sa harap ng ambon, saglit lang itong pinalaki ng Lady Boss bago lumipad ang kanyang mga kamay sa hangin upang bumuo ng selyo. Pagkatapos, itinuro niya ang isang daliri, at ang puting ambon ay tila nakatanggap ng isang utos at humiwalay upang ipakita ang isang daanan. Tara na, ang Lady Boss ay tumawag sa isang malambing na boses. Ginamit niya ang kanyang lakas para balutin sina Yang Kai at Lao Bai, at pagkaraang mawala silang tatlo, dahan-daang muling nagsara ang daanan. Lumabo ang kanyang paningin, at nang bumalik si Yang Kai sa kanyang katinoan, nakarating na siya sa ibang mundo. Wala siyang oras upang tingnan mabuti kung ano ang mundong ito, ngunit malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang lugar na ito ay puno ng isang mayamang enerhiya na katangian ng Yang Sealing Ground. Nakataas ang magagandang kilay ng Lady Boss, at tila labis siyang nagulat. Hindi nakakagulat na maipanganak si Yang Fiend sa 5th grade. Kaya ito ay Yang Sealing Ground. Ang lugar na ito ay hindi kapanipaniwala. Naguguluhan si Yang Kai. Lady Boss, ano ang Yang Sealing Ground? Sinabi ng Lady Boss, ang Yang Sealing Ground ay isang napaka-espesyal na lugar. Ang Yang Chi sa lugar na ito ay hindi tumutulo, at ito ay magiging mas puro at mas siksik, kaya napakadaling makagawa ng Yang Fiend. Bukod dito, habang lumilipas ang panahon, tataas at tataas ang grado ni Yang Fiend. Matanggal man ito sa pagkakataong ito, sa 1,000 o 800 taon, isisilang ang bagong Yang Fiend. Masasabing hindi mauubos ang lugar na ito. Sa 3,000 mundo, hindi dahil wala ang Yang Sealing Ground, ngunit lahat sila ay kontrolado ng ilang dakilang kapangyarihan. Ang Yang Fiend na ginawa dito ay para sa paggamit ng sarili nilang mga disipulo o para ipagpalit sa iba pang mga materyales gamit ang ibang kapangyarihan. Tuwang-tuwang sinabi rin ni Senior White, Lady Boss, mayaman na tayo. Kung makokontrol natin ang lugar na ito, hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa pinagmulan ng Yang Fiend sa hinaharap. Tumango ang Lady Boss, babalik ako at mag-iimbestiga ng mabuti. Kung talagang mahalaga ang lugar na ito, makakaisip tayo ng paraan para makontrol ito. Marshall Peak, Kabanata 3976. Bitag. Ang lugar ng Yang Sealing Land na ito ay hindi masyadong malaki, halos kasing laki ng 2 star market. Kasunod ng pinanggalingan ni Yang Chi, silang tatlo ay mabilis na nakarating sa harap ng isang lawa. Ang lawa ay kumikinang at ang tubig ay malinaw, ngunit ito ay napuno ng Yang Chi. Ito ang lugar kung saan nagtipon si Yang Chi. Ginamit ng Lady Boss ang kanyang divine sense para mag-imbestiga saglit, pagkatapos ay bahagyang tumango at sinabing, ito ay talagang 5th grade Yang Chi. Nang marinig ito, nabuhayan ang loob ni Lao Bai. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, Lady Boss, pupunta ako. Mag-ingat, paalala ng Lady Boss sa kanya. Naikuyong din ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabing, Lao Bai,
Swertihin ka sana. Ngumisi si Lao Bai sa kanya. Hintayin mo ang magandang balita ko. Ang kanyang figure ay kumikislap habang siya ay lamusong sa lawa, ngunit wala ni Katie Ting na alon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Yang Kai at ng Lady Boss, lumangoy si Old Bai sa ilalim ng lawa na parang isda. Doon, nagtipon ang isang masa ng sobrang dalisay na Yang Chi. Ang matandang Bai ay sumugod sa misa ng Yang Chi na ito at naupo na naka-crossleg, tahimik na ipinapaikot ang kanyang secret art. Ang kanyang ekspresyon ay walang katulad na seryoso. 1,000 taon ng paglilinang, para lamang sa ngayon. Si Lao Bai ay lumabas ng todo. Matapos manood ng ilang sandali at makitang buong pusong natanggap ni Lao Bai ang Yang Chi at pinalamutian ang huling Yang Chi, dinala ng Lady Boss si Yang Kai upang maglakad sa paligid ng lawa. Paminsan-minsan, bubuo siya ng mga handsil at nagpapadala ng watawat ng porma sayon sa walang laman. Bagamat nakatago ang lugar na ito, kailangang ihanda ang lahat. Ang pagsulong ni Lao Bai sa Heaven Opening Realm ay napakahalaga at hindi maaaring maging pabaya. Kaya naman, kahit na personal na dumating ang Lady Boss para protektahan siya, kailangan pa rin niyang mag-set up ng isang formation dito para maiwasang maabala si Lao Bai. Pagkaraan ng 2 oras, naglatag ang Lady Boss ng 16 na bandila sa tabi ng lawa. Nang ay latag ang huling watawat, iwinagayway ng Lady Boss ang kanyang malajid na mga kamay at sumigaw. Rice. Tahimik. Isang makapal na hamog ang lumabas mula sa gilid ng lawa at bumalot sa buong lawa. Wala nang ibang makita. Si Yang Kai ay sumusunod sa likod ng Lady Boss sa buong oras, tahimik na nanonood. Bagamat hindi niya alam kung anong uri ng pag-atake ang maaaring harangin ng Spirit Array na ito, dahil ginawa ito ng Lady Boss, hindi ito dapat masyadong masama. Higit pa rito, ang Lady Boss ay isang 6th grade Heaven Opening Cultivator. Kahit na sa 3,000 mundo, siya ay isang kilalang master. Kasama niya rito at sa suporta ng Spirit Array na ito, kahit na may aksidenteng nakapasok sa lugar na ito, hindi na kailangang mag-alala na maabala si Old Bai. Matapos gawin ang lahat ng ito, ibinaling ng Lady Boss ang kanyang ulo upang tingnan si Lao Bai at mahinang sinabi. Ang iba ay nasa kanya na. Pagkatapos sumulong sa Heaven Opening Realm, ang 7 enerhiya ng Yin, Yang, 5 elements, at lilikha ng bagong mundo sa loob ng katawan ng isang tao. Kapag nagtagumpay ang isa, lilito ang isang minor universe world sa loob ng katawan ng isang tao. Sa oras na iyon, hindi na kailangan ng isa na gumamit ng kapangyarihan ng mundo at magagamit na ang kapangyarihan ng mundo sa kanilang sarili. Ito ang pinakadakilang katangian ng Heaven Opening Realm. Ang mga Great Emperor ay kailangang umasa sa isang tiyak na mundo upang magamit ang kapangyarihan ng mundo. Hindi ito kailangan ng Heaven Opening Realm dahil mayroon na silang mundo sa kanilang mga katawan. Bukod dito, kung ikukumpara sa mga Great Emperor ng iba't ibang mundo, maaaring lumaki ang kapangyarihang may lalabas ng Heaven Opening Realm. Ang lakas ng kanilang kapangyarihan ay malapit na nauugnay sa lakas ng kanilang mundo. Ang mga tagalabas ay hindi tumulong sa bagay na ito. Ang Lady Boss ay pumunta lamang dito upang protektahan si Lao Bai, kung sakali. Habang naglalakad patungo sa isang dalasdis na 3 kilometro ang layo mula sa lawa, ikinaway ng Lady Boss ang kanyang kamay at kumuha ng isang mesa at 2 upuan. Naglagay din siya ng isang set ng mga tool para sa paggawa ng tsaa sa mesa. Nang makita ito, hindi na siya kinailangan ni Yang Kai na magsabi ng anuman at nagsimulang magpakulo ng tsaa mismo. Kung ito ay sa nakaraan, tiyak na hindi siya papayag na gawin ang isang bagay na tulad nito, ngunit pagkatapos na matanggap ang pabor ng Lady Boss ng paulit-ulit, ang impresyon ni Yang Kai sa babaeng ito ay nagbago ng husto. Hindi na niya naramdaman ang pagtanggi at puot sa simula. Gayunpaman, ang sumunod ay ang ilang tanong na patuloy niyang ibinubukod sa kanyang puso. Sa lalong madaling panahon, ang tsaa ay handa na at ang Lady Boss ay matikas na humigop dito, nakikipag-chat kay Yang Kai paminsan-minsan, at nagpapatawa. Nakarinig din si Yang Kai ng maraming anekdota tungkol sa mga sikat na tao mula sa labas ng mundong ito mula sa kanya. Mabilis lumipas ang oras. Pagkalipas ng 3 araw, wala pa ring gumagalaw mula sa Lake Array, ngunit alam ni Yang Kai na ang bagay na ito ay hindi maaaring madaliin. Kinailangan munang i-condense ni Lao Bai ang kanyang Yang Attribute Energy bago siya makalusot sa Heaven Opening Realm. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa loob lamang ng ilang araw. Pagkalipas ng 5 araw, sa isang tiyak na sandali, ang Lady Boss, na nakikipag-chat kay Yang Kai, ay biglang naging seryoso. Nakatitig ang magagandang mata niya sa Spirit Array sa lawa. Ang kanyang pares ng malahiyas na mga mata ay tila kayang tumagos sa kawalan habang nakatingin sa Spirit Array at sumigaw. Magsisimula na. Nang marinig ito, naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai at lumingon din siya sa direksyong iyon. Sa kasamaang palad,
Wala siyang lakas at paningin ng Lady Boss, kaya bukod sa umuusok na hamog, wala siyang makitang kahit ano. Gayunpaman, naramdaman din ni Yang Kai na ang ngayon ay iba sa dati. Dati, ang hanay sa paligid ng lawa ay hindi gumagalaw, ngunit ngayon, ang ulap ay kumukulong, kaya kitang-kita na si Lao Bai ay gumagalaw sa loob. Hindi naiwas ang kabahan si Yang Kai. Lady Boss, ano ang posibilidad na magtagumpay si Lao Bai? Ang Lady Boss ay dahan-daang umiling. Ang ganitong bagay ay mahirap sabihin. Kahit na ang isang taong may makalangit na talento ay may panganib na mabaygo. Ang lahat ay nakasalalay sa kanyang sariling kapalaran. Maaaring wala siyang sinabi, ngunit ang landas ng paglilinang ay palaging ganito. Habang kinakabahan siyang nanonood, biglang sumimangot ang Lady Boss. Napabuntong hininga siya sa pagkagulat at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Iyon ang pasukan sa Yang Sealing Ground. Sa lalong madaling panahon, naramdaman din ni Yang Kai na may mali, dahil may malinaw na pagbabago-bago ng space principles na nagmumula sa direksyong iyon. May pumasok, nagulat si Yang Kai at nagmamadaling tumingin sa direksyong iyon. Ang nakita niya ay isang bitek sa kawalan, at ang space principles sa loob ay pabago-bago, at isang figure ang lumabas mula rito. Kahit na 12-12 kilometro ang agwat nila, kitang-kita ni Yang Kai ang hitsura ng taong dumating, at hindi niya maiwasang sumimangot. Bakit siya? Hindi niya kilala ang maraming tao sa labas ng mundong ito, kaya hindi niya inaasahan na ang taong pumunta dito ay talagang kakilala niya. Bukod dito, nagkaroon ng kaunting alitan sa pagitan nila. Ang taong nakalusot sa kawalan ay walang iba kundi si Elder Yu ng Tempest Auction House. Dati, sina Yang Kai at Lao Bai ay nasugatan ng lalaking ito, at ang Lady Boss ay sumugod sa kanyang pintuan nang marinig niya ang balita. Direkta silang nag-away sa Fendian Auction House, at si Elder Yu ay nagbury ng 3 litro ng dugo. Matapos ang ilang buwan na hindi siya nakita, ang taong ito ay naka-recover na sa kanyang mga sugat. Pagpasok pa lang niya ay lumibot na ang kanyang mga mata sa paligid, at mabilis niya itong itinoon sa Lady Boss. Ang kanyang mapupungay na mga mata ay agad na nagningning ng hindi malilimutang puot. Sumunod ng malapit sa likuran ni Elder Yu, sunod-sunod na figure ang palm unit sa kawalan at dumating. Sa isang kisap mata, 4 na tao ang sumugod sa maliit na Yang Sealing Ground na ito. May mga lalaki at babae, matanda at malas. Sa kanila, ang aura ni Elder Yu ang pinakamahina, tanging sa 4th stage Heaven Opening Realm. Ang 3 pa ay mas malakas kaysa sa kanya, at naramdaman pa niyang kay ang isang malalim na aura na hindi mas mababa sa Lady Boss mula sa isa sa kanila. Ang taong ito ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Ano ang nangyayari? Nagsalubong ang mga kilay ni Yang Kai. Bakit biglang dumating ang napakaraming eksperto sa Yang Sealing Ground na ito, at lahat sila ay nasa middle grade Heaven Opening Realm? Ang higit na ikinabahala ni Yang Kai ay sa sandaling pumasok ang 4 na taong ito, itinoon nilang lahat ang kanilang mga tingin sa Lady Boss. Ang ilan ay may marangal na mga tingin, ang ilan ay may puot sa kanilang mga mata, at ang ilan ay may layuning pumatay sa kanilang mga mukha. Kahit na hindi naiintindihan ni Yang Kai ang partikular na sitwasyon, mahina niyang naramdaman na may mali. Kaya ganyan yan. Ang Lady Boss ay malumanay na tumango at isa-isang inilibot ang kanyang tingin sa mga taong ito. Kaya ito ay isang bitag. Tama, ito ay isang bitag na espesyal na idinisenyo upang akitin ka rito. Lan Yuro, noong ikaw ay kumikilos ng mapangahas sa aking Fendian Auction House ilang buwan na ang nakalipas, naisip mo ba na haantong ka sa ganito? Malamig na sigaw ni Elder Yu, baka sa kanyang matanda na mukha ang kasiyahan. Isang bitag. Namutla sa takot si Yang Kai, at tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Sa pangalawang pag-iisip, ang ganitong uri ng bitag ay hindi masyadong mahirap i-set up. Ang mahirap lang ay itong Yang Sealing Ground. Bilang miyembro ng First In, hindi dapat maging mahirap para sa isang tao na magtanong tungkol sa kanya. Hanggat inilabas ang balita tungkol sa paglitaw ng 5th stage Yang Fiend, tiyak na dadalhin ng Lady Boss si Old Bai dito upang tingnan. Hanggat dumating sila, mahuhulog sila sa bitag na ito. Ito ay masama. Bagamat ang Lady Boss ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, sa mga taong ito, maliban kay Elder Yu, na hindi sapat ang lakas, bawat isa sa kanila ay may mas malakas na aura kaysa sa huli. Kabilang sa kanila, 2 ang nasa 5th grade Heaven Opening Realm, at ang isa ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm. Nakulong sa Yang Sealing Ground na ito, paano magiging kalaban nila ang Lady Boss? Ang sitwasyong ito ay isang tiyak na pagpatay na sitwasyon. Sa isang pag-iisip, agad na sinabi ni Yang Kai, Lady Boss, kung may pagkakataon ka, umalis ka kaagad sa lugar na ito. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa amin ni Old Bai. Hanggat hindi ka mamamatay, kami ni Old Bai ay magiging ayos.
Pagkatapos ng lahat, siya at si Old Bay ay mga empleyado lamang ng First Inn. Hanggat nakatakas ang Lady Boss, ang mga taong ito ay maaaring walang gawin sa kanila dahil sa takot na saktan ang inosente. Sa kabilang banda, kung talagang nasa panganib ang Lady Boss, tiyak na mamamatay sila ni Old Bay. Sumagot ang Lady Boss, dahil inilagay nila ang bitag na ito para akitin ako dito, paano nila ako hinahayaang umalis ng ganoon kadali? Malamang na ang lugar na ito ay tinatakan na noon pa man. Maliban kung papatayin natin ang ating daan palabas, hindi tayo makakaalis. Naduraj ang puso niyang kay nang marinig niya ito. Bagamat alam niya na tama ang Lady Boss, bilang isang tao mula sa Emperor Realm na pinakipot lamang ang kapangyarihan ng kahoy at apoy, wala siyang magagawa para tumulong sa labanang ito, level. Agad siyang nakaramdam ng kawalan ng lakas at kinuyam ang kanyang mga kamao. Tumingin ang Lady Boss kay Elder Yu at nginisyan. Ang dami mo talagang mukha, matandang bastos. Talagang nakuha mo ang napakaraming katulong. Ngumuso si Elder Yu. Hindi naman sa makapal ang mukha ng matandang ito, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Noon, umasa ka sa suporta ng isang tao sa likod mo para gawin ang anumang gusto mo sa 3,000 mundong ito. Hindi mo naman nakakalimutan kung sino ang na-offend mo, diba? Nang matapos magsalita si Elder Yu, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na hitsura na nakatayo sa tabi niya ay nagsabi habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Madam Lan, pagkatapos ng maraming taon, naaalala mo pa ba ang haring ito? Head ng Golden Rainbow Province, Chi Jin. Marahan nang umiti ang Lady Boss. Ano, iniligtas ko ang buhay mo noon, pero ngayon gusto mong mamatay muli. Kung gusto mong mamatay, dapat sinabi mo na sa upuang ito kanina. Natupad ko sana ang hiling mo. Sa sandaling sinabi niya ito, isang mabangis na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Chi Jin. Napakamayabang pa rin ang tono ni Madam Lan. Masyado kang mahina, bumantong hininga ang Lady Boss at tumingin kay Chi Jin ng may pag-iisip. Kaya sinasabi mo na ang Yang Silang Ground na ito ay hindi talaga walang may-ari, ngunit kabilang sa iyong Golden Rainbow Province. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng Golden Rainbow Province, kaya natural na may ganitong hula ang Lady Boss. Sinabi ni Chi Jin, ang lugar na ito ay ginalugad ng aking Golden Rainbow Province mula noong 3,000 taon na ang nakalilipas. Karaniwan, ito ay nakatago ng isang porma sayon. Kung hindi dahil sa katotohanan na gusto kong akitin si Madam Lan sa isang bitag, paano mo natuklasan ito?